Samantala, pinag-uusapan ng gobyerno ng Pilipinas at China ang mga sigalot sa West Philippine Sea sa katatapos lang na bilateral consultation mechanism on the South China Sea. Nangyari ito sa Manila kung saan binigyang diin ng Pilipinas na mananatili ito sa pagpapatupad ng soberanya, karapatan at jurisdiksyon sa West Philippine Sea. Si Alvin Pelobelio magbabalita. Tinalakay sa pagitan ng dalawang kinatawan ng Pilipinas at ng China ang mga sigalot at tensyon sa West Philippine Sea sa ikasyam na bilateral consultation mechanism on the South China Sea. Bahagi ito ng magkakasunod na preparatory meeting na naganap sa Manila at bunga ng ikawalong bilateral consultation mechanism. Nagkaroon naman ng prangka at makabuluhang diskusyon sina Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Vice Foreign Minister Shen Xiaodong kaugnay sa sitwasyon sa South China Sea. Iginit umano ni Undersecretary Lazaro sa kanyang counterpart na magpapatuloy ang Pilipinas sa walang humpay na pagpoprotekta sa interes at pagpapanatili ng soberanya, karapatan at jurisdiksyon sa West Philippine Sea. Sa gitna ng nagpapatuloy ng tensyon at sigalot sa South China Sea, kinilala umano ng dalawang opisyal na dapat ibalik muli ang tiwala, kumpiyansa at pagbuo ng mga kondisyon tungo sa mas produktibong dialogo at interaksyon. Tinalakay din ang parehong posisyon ng Manila at ng Beijing sa Ayungin Shoal at iginiit ang plano ng dalawang bansa na maging mahinahon sa tensyon na walang pagtatanggi sa parehong posisyon. Nagkasundo rin ang dalawang bansa na ipagpapatuloy ang usapin upang makabuo ng resolusyon sa mga isyong dapat mapagkasunduan. Sa pahayag naman na ibinahagi ng Chinese Embassy, hinihikayat naman ng China ang Pilipinas na itigil na ang anumang uri ng paglabag sa maritime at mga panunukso, kasabay ng pag-atas sa Pilipinas sa sumunod sa probisyon ng Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Gayon din ang panghihikayat sa Pilipinas na maging bahagi sa pamamahala sa sitwasyon ng Renaijiao II Thomas Shoal. Sa kamakailang pangharas at pananakit ng Chinese Coast Guard personnel sa tropa ng militar sa Ayungin Shoal, muli naghain ng diplomatikong protesta ang DFA. Ngayong taon, umabot na sa mahigit 30 protesta ang naihain ng Pilipinas laban sa China. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobelio sumasaludo sa bawat Pilipino.